No worry, handa ako sa anumang ganti nila at siguraduhin kong sila pa rin ang talo. Nakangising tugon niya kay Lori. How? Naguguluhang tanong ni Lori. Dahil nandyan ka na handa akong damayan and I trust you. Kinindatan pa niya si Lori. Pilit na ngumiti si Lori at kahit papaano ay nakonsensya sa pagiging traidor kay Jezabel. Wala itong kasalanan o ginawang masama sa kanya para traidorin niya. Kung nakita mo lang ang mukha ni Emily kanina. Naalala niyang ikwento. Bakit? Curious na tanong ni Lori. Lumuhod siya sa harapan ko at nagmakaaw na patawarin na si Dory at huwag ipakulong. Natatawa niyang kwento. Parang piniga ang puso ni Lori sa narinig. Naawa siya kay Emily at nagmakaawa para sa pinsan niya. Parang hindi na niya nakikilala ngayon si Jezabel dahil sa nagbago na rin ang ugali. Noon ay kuntinto na sa bawat planong sasabihin niya. Mukhang nakahalata na ito na napapahamak at hindi nakakaganti kay Emily. Ano ang ginawa ni Tyrone? Nakangiti niyang tanong para ipakita sa dalaga na masaya siya dahil masaya ito. Magulat ka dahil wala siyang ginawa at hinayaan lang akong apihin si Emily. Proud na ani Jezabel. Nangunot ang noo ni Lori at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ka nagbibiro. Nakita mo naman at kasama ka pa niya kanina at si Emily ay pinauwi niya kasama lang si Nida. That's good. Nagagalak niyang tugok kay Jezabel. Sa tingin mo, mas mahalaga na ako ngayon sa puso ni Tyrone kaysa kay Emily. Pilit na ngumiti si Lori at tumango sa kaibigan. Nagbubunga na ang ginagawa natin. Lihim na napaismid si Jezabel at kung makasalita ang ahas niyang kaibigan ay talagang masaya para sa kanya. Yes at siguraduhin kong gagapang sa putikan ang taong gusto akong apakan. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Lori at kinabahan. Parang may ibig sabihin ang tingin sa kanya ng dalaga pagkasabi ng huling kataga. Ngumiti si Jezabel bilang pagbawi at mukhang natakot ang kaharap. Kapag ako ay ikinasal kay Tyrone ay magbuhat rin na lahat ng nagmamahal sa akin at hindi ako iniiwan sa hirap at ginawa. Totoong napangiti si Lori at natuwa sa narinig siguro ito na ang sign upang magbago siya. Saka na niya isipin ang pinsan. Sana lang ay hindi siya ilaglag ng dalawa kapag nagkagipitan na. Nagkunwaring humikab si Jezabel at tumingin sa suot na orasan. Pwedin mo na akong iwan at baka gabihin ka ng husto, pagtataboy niya kay Lori. Okay lang, ayaw kitang iwan at wala kang kasama. No, wag mo akong alalahanin at may nurse na magbabantay sa akin. Isa pa ay hindi na ako alagain. Alam ko na kailangan mo rin ng pahinga dahil kakalabas mo lang kanina. Pero huwag kang mag-alala kay Tyrone at hindi niya malalaman. Bukas pa iyon babalik at tiyak sinundan niya si Emily. Are you sure? May pag-alinlangang ani Lori. Yes, umiti siya rito, sige na at maggagabi na. Pagtataboy niyan muli kay Lori. Ayaw na niya kasing makipag-usap pa dito ng matagal mula nang malaman ang tunay nitong kulay. Napatingin si Lori sa suot na relo. 5:00 na ng hapon kaya tama ang kaibigan. Tumayo na siya at inayos ang sarili. Tawagan mo ako kapag may problema ka. Nakangiti pa ring tumango si Jezabel. Hatid tanaw niya lang ang babae hanggang pintuan. Bago ito tuluyang lumabas ay lumingon pa sa kanya at kumaway. Gumanti siya hanang nakangiti. Nang maisara na ang pinto ay biglang nabura ang ngiti sa labi niya at pumalit ang tila ng insulto. Tumalim din ang tingin niya sa pinto na parabang iyon ang taong kinaiinisan. Ilang minuto rin yata siya sa ganoong senaryo at nakatulala lang sa pinto habang nag-isip. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang hindi inaasahang tao. Nangunot ang noo ni Tyrone nang makitang mag-isa na lang si Jezabel sa silid. Hindi rin nakaligtas sa matalas niyang paningin ang pagrehersto ng pagkagulat sa mga mata ng dalaga nang makita siya. Napabuntong hininga siya, marahil ay hindi na naman ito inaasahan na babalikan niya ito ng ganitong oras. Ang akala nito ay umuwi siya upang alagaan si Emily sa halip na ito. Napatingin si Jezabel sa dala ng binata. May dala itong pagkain mula sa isang kilalang restaurant. Iyon pala ang dahilan kung bakit ito umalis at hindi dahil kay Emily. Nagbubuni ang puso niya dahil siya na ulit ang priority ni Tyrone. Pero agad din naputol iyon nang kumontra ang isang bahagi ng isipan niya. May sakit ka si Emily kaya ikaw ang pinili sa ngayon. Napasimangot siya matapos marinig ang bulong ng isang bahagi ng isipan. Tana,
bukas o sa susunod na araw ay back to normal kaya hindi dapat siya nagbuni ngayon. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa cellphone at nagkunwaring hindi interesado sa presensya ng binata. Sinulyapan ni Tyrone ang dalaga habang binubuksan ang bawat box na lamang pagkain. Noon ay halos magtatalon ito sa tuwa kapag nagpakita siya ng care dito. Pero ngayon ay parang baliwala lang dito ang lahat. Kasalanan niya rin at napasobra ang ginagawang pambabaliwala sa damdamin nito para sa kanya. Napilitan siyang tumingin kay Tyrone nang umupo ito sa tabi niya habang hawak ang isang plato na mailamang pagkain. Busog pa ako. Hindi niya pinansin ang malamig na pakitungo sa kanya ng dalaga. Kailangan mong kumain at baka magkasakit ka la, don't worry, hindi ko hahayaang magkasakit ang sarili ko upang hindi maging pabigat at alagain. Saka kahit may sakit ako ay sikapin kong hindi makaapekto sa iyo. Napatiimbagang si Tyrone at humigpit ang hawak sa plato. Hindi siya natutuwa sa sinabi nito. Na mas gustuhin pang gumapang at maghanap ng ibang maaring makatulong dito kaysa ang tawagin siya. Ako na. Inis na inagaw niya ang hawak na kutsara ng binata nang tangkang susubuan siya. Napilitan siyang kumain at baka gamitan siya ng lakas para lang kumain. Ikno, F. Timothy. Sumubo siya ng pagkain at nagkunwaring hindi interesado sa narinig. Isa siya sa major stockholder sa kumpanya. ICD. Naibulong ni Jezabel sa sarili. Nasagot na sa isipan niya kung bakit magkakilala na ang dalawa nang magkita kanina. He's heartless and single dad kaya hindi ka dapat lumapit pa sa pamilya niya. Pagpatuloy na ani Tyrone. Nagsalita ang hindi heartless. Nakaismig niyang bulong sa sarili. Are you listening? Iritableng tanong ni Tyrone sa dalaga. Tumigil siya sa pagsubo ng pagkain at nag-angat ng tingin. I understand, bawal akong makipagkaibigan hanggat nasa poder mo. That's not what he meant. Nabitawan niya ang kutsara at nagulat sa biglang pagtaas ng boses ng binata. Bigla siyang natakot dito at kita sa mga mata nito ang galit. Biglang lumambot ang anyo niya nang makitang natakot sa kanya ang dalaga. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Tumayo siya at naihilamos ang kamay sa mukha. He felt frustrated at gustong suntukin ang sarili. Parang wala na siyang nagawang tama para sa dalaga. Bubusog na ako. Inayos niya ang pagkapatong ng kutsara sa plato at inilay iyon sa bedside table. Muling naihilamos ni Tyrone ang palad sa mukha at napabuga ng hangin sa bibig. Ang galing, natakot na niya ang dalaga, nawalan pa ng ganang kumain. Pwede ka nang umuwi upang makapagpahinga. Pagtataboy niya sa binata. Inaalala ko lamang ang kabutihan mo kaya ko ginagawa ito. Malumanay na paliwanag ni Tyrone sa dalaga. Kabutihan. Tumawa siya ng mapakla. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Jason para paiwasin mo ako sa kanya? And Timothy, rapist ba siya para iwasan ko? Sarkastiko niyang tanong. Lalaki sila and how about you? Putol niya sa pagsasalita ng binata. Napipilan siya sa tanong ng dalaga. Ayaw mo akong nakipagkaibigan kay Jason dahil bad influence. Ano ba ang ginawa niya upang sabihin mo iyan? Dahil sa pagkakaalam ko ay si Jason ang tumutulong sa akin kapag nasa alanganin akong sitwasyon. Si Jason na iniingatan ang pangalan bilang scholar ng university. Si Jason na naiintindihan ang kabaliwan ko. So what's wrong with him? Lalong napipilan si Tyrone at na-off guard sa mga tanong ng dalaga. Bakit nga ba? Naitanong niya rin ngayon sa sarili kung ano ang ginawa ni Jason na nakakasama kay Jezabel. Dahil ba sinabi ni Emily na bad influence si Jason? Nang uyam niyang tanong pa sa binata at tumawa ng mapakla. Ngayon naman ay si Timothy. Sa tingin mo ay pag-interesan ako ng isang tulad niya? Nangalit ang mga bagang ni Tyrone at nasaktan sa huling sinabi ng dalaga. Nasasaktan siya dahil parang ang liit ng tingin ni Jezabel sa sarili nito. Nawala na ang babaeng nakilala niyang masayahin, full of energy and naughty. Kasama din ba sa utos ni lolo mo na dapat wala akong kaibigang lalaki? Sarakastikong pahabol niyang tanong sa binata nang hindi na ito nakapagsalita. Bubuka pa sana ang bibig niya nang bigla na lang yakapin nito ang ulo niya. I'm sorry, please come back. Naguguluhan si Jezabel sa mga sinasabi ng binata. Hindi naman siya lumayas para makiusap na bumalik siya. Pero lumalambot na naman ang puso niya habang sinasamyo ang mabango nitong amoy.
Nasa tiyan kasi nito ang mukha niya at nagaan na hinahaplos ang kanyang buhok. Please, huwag ka nang magalit sa akin. Pangako, babawi ako sa iyo, hinalikan niya sa ituktok ng ulo ang dalaga. Pakiramdam niya ay dinuduyan siya dahil sa malambing na tiniging binata. Ngayon lang din ito nangako kaya parang nawala na ang sama ng loob niya dito. Hindi niya napigilan ang sariling mga kamay na pumulupot sa baywang nito. Nanatili lang itong nakatayo sa harapan niya at hinahaplos ang ulo niya. Are you still mad at me? Masuyo niyang tanong sa dalaga. Umiling siya upang pakawalan na siya ng binata. Kailangan na niyang makawala dito dahil pinapasok ng kahalayan ang isipan niya. Baka pag nagtagal pa ay ito na ang makain niya. Napalunok siya ng sariling laway at biglang gusto niyang ibaba ang mukha. Malapit na kung alam lang nito ang laman ng isipan niya ngayon ay baka maitapon siya palayo rito. Napangiti si Tyrone at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam dahil nakayakap na sa kanya ang dalaga. Pero ilang sandali pa ay napalunok siya ng sariling laway. Unti-unti kasi nag-iiba ang pakiramdam niya. Bumitaw na siya sa dalaga bago pa tuluyang malamon ng kahibangan ang isipan niya. Wala sa sariling pinunasan ni Jezabel ang gilid ng bibig at parang naglaway siya sa kalokohang pumasok sa isipan niya kanina. Hindi niya rin magawang tumingin sa binata at sa mga kamailang siya tumingin. Dahil sa ginawa niya ay may nahagip ang paningin niya. Pareho ba kami ng nararamdaman? Naitanong niya sa sarili. Mabilis na tumalikod si Tyrone sa dalaga at nagkunwaring inaayos ang pinagkainan nito. Biglang-biglang sumikip ang pantalon niya at nasasakal ang anakonda niya. Lihim na napangiti si Jezabel. Well, lalaki pa rin naman si Tyrone kaya normal lang siguro na nagre-react sa yakap ang ipinagmamalaki nito. Napatikim si Tyrone at kinuha ang pagkain ng dalaga. Eat more. Hindi na siya nagpakipot pa nang subuan siya ng binata. Lalong siyang ginanahan kumain at sumalo na sa pagkain si Tyrone. Ang nakakakilig pa ay kung anong kutsarang gamit sa kanya ay iyon din ang isinusubo sa sarili. Mukhang hindi ito aware sa ginagawa nito. Hindi nito alam na ilang beses na niyang nadadampian ng halik ang labi nito sa isipan niya. Napatingin si Tyrone sa cellphone na nakapatong sa kama nang tumunog iyon. Nang makita ang pangalan ng caller ay agad niyang kinasela bago pa makita ng dalaga. Baka importante ang natawag sa iyo. Puna ni Jezabel habang nakatingin sa cellphone ng binata. Mabilis na dinampot ni Tyrone ang cellphone at itbinulsa ng tumunog muli iyon. Lihim na napangisi si Jezabel dahil sa ginawa ng binata. Alam niya kung sino ang tumatawag dito. Ang ipinagtataka niya ay hindi iyon sinasagot ng binata. Noon, isang ring lang ay sinasagot agad nito. Iniiwan din siya kahit nagkukunawari siyang masama ang pakiramdam. Kinuha niya ang cellphone at pasimpleng kinuhanan ang kamay ng binata na sumasandok ng pagkain. Nang tumingin ito sa kabilang dako ay mabilis niya ring kinuhanan ito ng larawan. What are you doing? Matigas na umiling siya at itinago ang cellphone sa likuran. Nang muli itong yumuko ay mabilis niyang tiningnan ang cellphone. Napangiti siya nang makita ang larawan binata. Naka-side view ito at ang tangos ng ilong. Muling niyang itinago sa likod nang tumingin sa kanya ang binata at sinusubuan siya ng pagkain. Natuwa si Tyrone at naubos ng dalaga ang pag-akin. Nabusog din siya. Tama lang natapos na silang kumain nang dumating ang nagrurundang doktor at tiningnan ang dalaga. Sa mansion, halos maitapon ni Emily ang gamit sa loob ng silid niya dahil sa galit. Ilang beses niyang tinawagan si Tyrone, ngunit hindi sinasagot ang tawag niya. Sigurado siya na kay Jezabel ang cellphone ng binata, kaya kinakansela ang tawag niya. Bitch, may araw ka rin sa akin na hayop ka. Minura niya ng ilang beses si Jezabel. Ilang minuto pa ang lumipas ay may natanggap siyang message, na lalong ikinasabog ng galit niya. Kamuntik na niyang maitapon ang cellphone nang mabasa ang message mula kay Jezabel kasama ang gwapong larawan ni Tyrone. Ang gwapo niya, nakakaganang kumain lalo na kung tulad niya ang sumusubo sa akin. May kasamang pang-emoji na nang aasar ang naturang message. Ma'am, kakain na po ba kayo ng hapunan? Tanong ni Nida habang nakatingin sa kalat na nasa sahig. No. Angil niyang sagot sa katulong. Hindi pa siya gutom kahit ang huling kain niya ay kanina pang tanghalian. Ma'am, baka malaman ni Sir ay magagalit na naman siya sa iyo. Paalala ni Nida dito. Sinamaan niya ng tingin ang katulong. Then, wag mong sabihin.
Napasimangot si Nida at naartihan na sa babae. Kung hindi lang talaga siya nakikinabang dito. Ma'am, kapag nagkasakit ka ay malalaman ni Sir Tyrone din ako ang pagalitan niya o sisihin. Napabuga ng hangin sa bibig si Emily at pilit na pinakalma ang sarili. Hindi niya dapat ang taong kakampi. Ayaw niyang mawala din ang katulong tulad ni Dory na nakakulong pa rin. Hindi niya hahayaang matuwa at pagtawanan siya ni Jezabel. Muli siyang nagbuntong hininga bago hinarap si Nida. Kakain ako mamaya kapag okay na ako. Pasensya na sa kalat. Napatikwas ang kilay ni Nida at biglang bumait ang babae. Mukhang natauhan na ipinagpasalamat niya. Mabilis niyang iniligpit ang kalat sa sahig. Mabuti na lang at walang babasaging na itapon ito, kaya naging madali ang trabaho. Kung may kailangan po kayo ay nasa sala lang ako. Bili ni Nida sa babae bago lumabas ng silid. Tinanguan lang niya si Nida. Nang wala na ito ay tinawagan niya si Lori at kinumpronta. Hindi ko rin ginusto ang nangyari at walang alam sa naisip niyang pagbabago sa plano. Kinuwento na ni Lori ang natuklasan na si Jezabel din ang nagsabi sa kanya. Ah, hayop siya. Muling naibato ni Emily ang unan sa dingding dahil sa galit matapos marinig ang sinabi ni Lori. Hayop siya. Gaganti ako at siguraduhing hindi na siya makapalat pa. Napailing si Lori at nailayo ang cellphone sa tainga. Nakakabingi kasi ang matinis na tinig ni Emily at nakasigaw pa. Naintindihan niya kung halos mangisay na ito dahil sa galit. Ganoon din ang naramdaman niya pero kailangang magpanggap di masaya sa harapan ni Jezabel kanina. Ano na ang gagawin mo ngayon upang makalaya ang pinsan ko? Tanong ni Lori at naawa siya sa pinsan dahil maranasan nitong matulog sa loob ng malamig na kulungan. Bukas ay kausapin kong muli si Tyrone. Tuloy mo lang ang pagpanggap na kaibigan ng babaeng iyon upang alam natin ang mga gagawin niya laban sa akin. Tumango si Lori kahit hindi nakikita ng kausap. Ayaw na niyang makipagtalo pa. Napatingin si Jezabel kay Tyrone na abala sa harap ng laptop. Ang salamin sa mga mata nito ay hindi na naaalis. Ang alam niya ay hindi naman malabo ang mga mata nito. Ang gwapo talaga ng binata lalo na kapag walang suot na salamin sa mata. Ang bilis din ng kamay nito sa pagtipa sa keyboard. Tinamad na siyang manood ng movie, kaya nakuntinto na lang siya sa pagtitig dito. Sinulyapan ni Tyrone ang dalaga nang maramdaman ang mga titig nito. Umangat ang isang sulok ng labi niya nang mahuli niyang tulalang nakatitig sa kanya. Humaba ang nguso nito nang magsalubong ang tingin nila at umirap. Ngayon niya lang napansin ang cute nito kapag napahiya dahil nahuli niyang nakatitig sa kanya. Mabilis na humiga si Jezabel at humarap sa kabila upang hindi nakikita ang binata. Nakakahiya na nahuli siyang nakatitig dito at mukhang naglalaway. Ilang sandali pa ay humikab siya at nakaramdam ng antok. Uminat si Tyrone sa kinaupuan at nakaramdam ng pangangalay ng likod. Pagtingin niya sa dalaga ay ganoon pa rin ang higa. Tumayo siya at maingat na naglakad palapit dito upang tingnan. Napangiti siya nang makitang tulog na ito. Inayos niya ang kumot nito upang hindi lamigin. Babalik na sana siya sa kinaupuan nang biglang umungol ang dalaga. "Noe!" Mabilis na bumalik si Tyrone sa harapan ng dalaga nang marinig ang pag-ungol nito. "Please, wag. I'm scared. Wag niyo po akong saktan." Pagmakaawa ni Jezabel habang nanatiling nakapikit. Hinawakan ni Tyrone sa mga kamay ang dalaga at ginising ngunit lalo lamang nagwala ang dalaga. "Ah, Mommy, Daddy, help me." Mabilis nang ibinangon ni Tyrone ang dalaga at niyakap ito. "Hush, don't be scared, I'm here." Umiiyak na umiling si Jezabel. Hindi niya alam kung nanaginip pa rin ba siya o hindi. Ramdam niya kasing may umayakap sa kanya. Pero hindi niya mapigilan ang panginginig ng mga labi niya at nakikinita sa balintataw ang matalas na patalim. Pakiramdam niya ay parang kinakapos siya ng paghinga at kailangan niyang makapitan upang makaahon. Napamura si Tyrone nang mapansin na inaatake ng phobia nito ang dalaga dahil sa panaginip. Nang manulak ito ay kitang-kita niya ang panginginig ng labi nito at malapit nang magkasugat dahil kinakagat ng sarili. Mabilis niyang kinabig ang batok nito at wala sa sariling hinalikan ito sa labi upang matigil na sa pagkagat at panginginig iyon. Napamulagat siya sa isipan nang mailumapat sa kanyang labi. Ang takot na nadarama ay unti-unting baglalaho at napalitan ng kuryusidad, lalo na nang gumawalaw ang mapangahas na humalik sa kanyang labi. Biglang nablangko ang isipan ni Tyrone nang maramdaman ang malambot na labi ng dalaga.
Nakalimutan niya barrier sa pagitan nilang dalawa na siya ring ang naglagay. Ang balak na pakalmahin lamang ng dalaga ay nakalimutan na rin. Ngayon, mukhang siya ang nangangailangan ng tulong upang mapakalma ang sarili. Lalong lumalim ang halik niya sa dalaga nang marinig ang ungol nito. Alam niyang ungol na nasasarapan iyon, lalo na nang simsimin niya ang munting dila nito. Maging siya ay napaungol. Parang first time niyang nakatikim ng halik gayong marami naman na siya na ikama ng babae. Kung hindi lang pareho silang kapusi nang hinga silang dalawa ay ayaw niya sanang pakawalan ito. Damn, Tyrone, pigilan mo ang sarili mo, sermon niya sa sarili habang yakap ang ulo ng dalaga at nasa dibdib niya ang mukha nito. Sen, Kuya Tyrone. Mukhang nanaginip pa ring tawag niya sa pangalan ng binata habang nakapikit ang mga mata. Ang alam niya ay ito ang hero niya noon at umaasa na hanggang sa panaginip niya ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tyrone nang marinig ang tawag sa kanya ng dalaga. Ang gago niya, paano niya nagawang samantalahin ang kahinaan nito at gawin ang bagay na hindi dapat? Kung pwede niya lang suntukin ang sarili. Nahihibang na yata siya at hindi siya nagsisi sa ginawa. Kuya, tawag niyang muli sa binata habang nangangapa sa kawalan ang isang kamay. I'm here, I'm sorry. Mariing naipikit niya ang mga mata. Mabuti na lang at wala pa ring malay ang dalaga. Inihiga na niya ito nang hindi nang maramdamang baka tulog muli ng mahimbing. Ngunit nang bibitawan na niya ang kamay nito ay mukhang naalimpungatan. Don't go, please, she murmured. Napabuntong hininga si Tyrone bago nagpa siyang tabihan ang dalaga. Alam niyang bawal tabihan ang pasyente pero ayaw niyang matakot pa sa panaginip ang dalaga. Umupo siya at sumandal sa headboard saka pinaunang sa nakasandal sa dibdib niya ang dalaga. Ang sarap ng panaginip niya at feeling niya ay nasa alapaap na siya. Pero ilang sandali pa ay nagising siya nang maramdamang may ibang kamay na humawak sa braso niya. Ma'am, sorry kung nagising kita. Titingnan ko lang po ang blood pressure mo. Halos pabulong natura ng nurse at mukhang kinikilig mag-iba na sana siya ng higa upang ma-check siya ng maayos ng nurse. Ngunit nagulat siya nang mapatukod ang kamay niya sa matigas na bagay. Pagpagtingin niya roon ay saka lang na-realize na katawan iyon. At hindi lang basta katawan kundi ng isang lalaki. Pag-angtan niya ng tingin ay ganoon na lang ang paawang ng mga labi niya. There, ang taong kinasandalan niya ay ang gwapong mukha ni Tyrone. Kaya naman pala mukhang namumula ang pisngi ng habang nakatitig sa kinahigaan niya. Stop staring at baka magising mo siya. Masungit niyang sita sa nurse at siya na mismo nag-abot ng braso rito. Kung pwede niya lang takpan ang mukha ni Tyrone. Iced, nababaliw na naman ang puso niya dahil sa pagiging extra care sa kanya ni Tyrone. Kahit tulog ito ay saksakan ng gwapo. Ang akala niya ay panaginip lang na tumabi ito sa kanya ng tulog. Parang lumubo ang puso niya dahil sa tuwa. Nang maalala ang halik sa panaginip ay napatitig siya sa labi ng binata, kasunod ng pagsalat sa sariling labi. Bakit parang namanhid ang labi niya? Napatikim ang nurse nang mapansin ang ginagawa ng dalaga. Nakasimangot na tiningnan niga ang nurse. Muntik na niyang makalimutan na may ibang tao sa paligid. Mabilis na inalis ng nurse ang bagay na ikinabit sa braso ng dalaga at pilit nang umiti. Ang pogi po ng asawa mo, ma'am. Hindi napigil ang isa tinig ng nurse ang nasa isipan. Namula ang pisngi ni Jezabel at natuwa sa narinig. Sa halip na itama ang maling iniisip ng nurse, ay ibang salita ang lumabas sa kanyang bibig, thank you, pero madamot ako kaya tarma na ang titig sa kanya. Nako, wag po kayong magselo sa akin at may asawa na ako. Kinikilig lang po ako para sa inyong dalawa. Bagay po kayo at parehong maganda at gwapo. Tama lang iyan na bakuran mo siya at bihira sa lalaki ang tabihan ka sa isang hospital bed para lang masigurong komportable ka sa pagtulong. Pati mga mata niya ay nakangiti na at nagpasalamat sa nurse. Bumalik siya sa pagkasandal sa dibdib ni Tyrone at yumakap sa baywang nito nang tumalikod na ang nurse. Ang sarap pakinggan ng tibok ng puso ng binata. Ang bilis ng tibok niyon pero ipinasawalang bahala niya ang napansin. Sinamyo pa niya ang masculine scent nito hanggang sa makatulog siya muli. Saka lang siya nagmulat ng mga mata nang masigurong tulog na ang dalaga. Kanina pa siya gising ar naririnig ang pag-uusap nito at burse, pero ayaw niyang maputol ang magandang muod ng dalaga kaya nagtulog-tulugan lang siya. Ayaw niyang mailang ito sa kanya at lalayo. Masaya siya at hindi na nito inilalayo ang sarili sa kanya.
Hindi niya namalayang nakangiti na siya nang maalalang napagkamalan siyang asawa ni Jezabel. Mabilis niyang sinaway ang sarili bago papasukin ng amag ang utak niya at baka kung ano na namang kahalayang magawa sa dalagang tulog na. Inayos niya ang kumot at itinaas hanggang balikat nito bago ipinikit muli ang mga mata. Kinabukasan, nagising si Jezabel dahil sa mabangong amoy ng pagkain. Pagmulat niya ng mga mata niya ay nasilayan na naman niya ang gwapong mukha ni Tyrone. Mukhang bagong ligo na ito at iba na rin ang suot na damit. Wala sa sariling naamoy niya ang sarili. Para biglang ayaw niyang mapalapit sa kanya ang binata at baka may kakaibang amoy na siya. Nilapitan ni Tyrone ang dalaga nang makitang gising na ito. Good morning, tulungan kitang aumunta sa banyo. Ha? Wala sa sariling nabigkas niya habang nakatitig sa tawel na hawak na ng binata. Papaliguan ba niya ako, na itanong niya sa sarili. Nakahanda na ang toothbrush mo at soap na ginagamit mo sa loob ng banyo. Maghilamos ka lang at sa bahay ka na maliligo mamaya. Napalabi si Jezabel at napahiya sa sarili. Siya lang pala ang bastos at naisip na paliguan siya ng binata. Naligo ako sa malapit na hotel dito kanina habang tulog ka pa. Paliwanag ni Tyrone nang mapansin na nakatingin sa kanya ang dalaga. Umawang ang labi ni Jezabel at hindi makapaniwalang nakatitig sa binata. Mukhang nabasa nito ang nasa isipan niya. Pumalatak siya sa isipan, naghotel ito para lang makaligo. Pero ang bilis nito at nakabalik agad na may dala pang pagkain. Paborito niya pa iyon kaya bigla siyang nakaramdam ng gutom. Nang hindi pa rin matinag sa kinahigaan ang dalaga ay binuhat na niya ito. Hey, ano ang ginagawa mo? Gulat na tanong ni Jezabel sa binata at parang babasaging kristal siya kung buhatin nito. Kailangan mo nang magmadali at baka lumamig na ang pagkain. Maingat niyang ibinaba ang dalaga sa harap ng sink na nasa banyo. Pwede mo na akong iwan. Nahihiya niyang pagtataboy sa dalaga. Mabuti na lang at malinis ang banto. Alam niyang personal pa iyong pinalinis ni Tyrone at alam nitong masilan siyang gumamit ng palikuran. Make it quick. Bilin niya sa dalaga bago lumabas. Pagkasara ng pinto ay para siyang nakalutang dahil sa tuwa. Pero dagli lamang iyon at bumagsak ang mga balikat niya kasabay ng pamumula ng pisngi nang makita ang gamit na nakasabig sa isang handle. Binilhan na rin kita ng pamalit mo, nakita mo ba? Tinig ni Tyrone mula sa labas ng pinto. Yes, thank you. Nautal pa siya at napalunok ng sariling laway. Lalong namula ang pisngi niya nang makumpirmang para sa kanya iyon at ang binata pa ang bumili. Pero ang alam niya ay dinalhan siya ni Nida ng bihisan kahapon. Hindi niya akalaing kayang bumili ng binata ng undies. Pagtingin niya sa size ng bra niya ay tama rin na copsy. Kung ganoon ay alam nitong malusog ang dibdib niya. Ariyo doon napasimangot siya at mukhang hindi na umalis sa harap ng pinto ang binata. Mabilis siyang umupo sa trono at bigla siyang naihi. Not yet. Pasigaw niyang sagot sa binata. Minadali na niya ang lahat, pagkahilamos at nagbrush ng teeth saka nagpalit ng damit. Nilabhan niya ang undies na hinubad pero itinapon din sa basurahan. Pagbukas niya ng pinto ay naroon pa rin talaga ang binata at mukhang hindi naiinip sa paghihintay sa kanya. Naging magana siya sa pagkain at kasalo ang binata. Ang alam niya ay hindi ito kumakain ng heavy meal sa umaga. First time niya itong makita ngayong kumain at siya lang ang kasalo, kaya masaya siya. Alam niyang ang lahat ng kasiyahan ay panandalian lamang kaya sinamantala niya na. Pagka-uwi ay tiyak na masisira na naman ang araw niya. At hindi nga siya nagkamali. Tyrone. Sabik na salubong ni Emily sa binata pagkababa nito sa sasakyan. Napaismid si Jezabel at mukhang nakalimutan agad siya ng binata nang mayakap si Emily. Baba na sana siya pero humarang sa pinto ang binata. Kakatukin na sana niya ito upang paalisin at nang mabuksan ang pingo, ngunit bigla iyong bumukha. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Emily nang makita si Jezabel. Inalalayan pa ito ng binata na makababa ng sasakyan. Pakidala ng gamit ni Jezabel sa loob. Umawang ang bibig ni Jezabel nang marinig ang utos ni Tyrone. Napatingin siya sa paligid upang alamin kung sino ang inutusan nito. Ngunit wala siyang ibang nakikita kundi si Emily lang, mukhang maging si Emily ay clueless lang din tulad niya at tumingin din sa paligid kung mayroong katulong. Let's go, hinapit ni Tyrone sa baywang ang dalaga. Tyrone?
Hindi makapaniwalang tawag ni Emily sa binata at iniwan na siya bukod sa naging sweet pa kay Jezebel. Nilingon ni Tyrone si Emily. Nasa likod ang bag, kung hindi mo kayang buhatin ay tawagin mo si Nida. Pagkasabi niyon ay muli siyang humakbang. Hindi napigilan ni Jezebel ang mapangiti habang mabagal na sinasabaya ang paglalakad ng binata. Nilingon niya si Jezebel at napangisi nang makitang halos mamula na ang mukha nito dahil sa selos at galit. Naipadyak ni Emily ang mga paa nang makalayo na sina Tyrone at Jezebel. Mabilis niyang tinawagan si Nida upang ito ang gumawa ng utos ni Tyrone sa halip na siya. Nagmamadali na siyang sumunod sa binata at ayaw patalo kay Jezebel. Magpahinga ka muna sa silid mo. Utos ni Tyrone kay Jezebel. Nag-aalin lang ang si Jezebel na sundin ang utos ng binata. Parang natatakot siya na masabuyan na naman ito ng spell ni Emily at mag-iba na naman ang pakitungo sa kanya ng binata. Tyrone, nagluto ako ng paborito mong ulam. Masiglang tura ni Emily nang makalapit sa binata. Natigilan si Tyrone at napatingin kay Emily. Hindi ka pa kumakain? Nakagat ni Emily ang ibabang labi bago sumagot sa binata. Gusto kong makasalo ka sa pagkain. Mukhang nahihiya pa niyang amin sa binata. Nainis si Jezebel at mukhang magagayuma na naman ni Emily ang binata sa luto nito. Hindi siya papayag, kahit lumang style na niya ang naisip na paraang upang malipat sa kanya ang atensyon ni Tyrone ay ginawa pa rin niya. Ouch! Namilog ang mga mata ni Emily nang makitang nagpakatumba si Jezebel. Nang makitang nakatitig si Tyler dito napangisi siya. Tiyak na mapagalitan na naman ito ng binata dahil obvious na nagdadrama lang ito. Humawak siya sa tiyan niya kasabay ng pagkapit sa braso ni Tyler. Tingnan niya lang kung sino sa kanila ni Jezebel ang unang tutulungan ng binata. Mang magsalubong ang tingin nila ni Jezebel ay napangisi siya at halatang alam na nitong talo na naman ito sa kanya. Awang ang bibig at hindi makapaniwala si Jezebel nang siya ang nilapitan ni Tyrone upang tulungan. Pagtingin niya kay Emily ay mukhang namalikmata ito habang pinapanood ang ginagawang paghaplos ni Tyrone sa angkle niya. Ito ba ang masakit? Mukhang natauhan si Jezebel nang marinig ang malagom na tinig ni Tyrone. Zero. Ouch! Mukhang tanga siya at late reaction sa pag-aray. Nag-iwas siya ng tingin sa binata dahil lalong halatang nagdadrama lamang siya. Ouch! Muling daing ni Emily habang hawak ang tiyan upang mapansin siya ng binata. Ngunit laking dismaya niya nang hindi siya nagawang sulyapan ng binata. Nida, tulungan mo si Emily at painumin ng gamot niya. Malakas na tawag ni Tyrone sa katulong bago binuhat si Jezebel at dinala sa sofa. Nakagat ni Jezebel ang loob ng labi at sobrang saya niya. Ang buong akala niya ay mapahiya na naman siya kay Emily kanina. Nang mainbaba na siya nito sa sofa at pinigilan niya itong lumayo sa kanya. Kukuha lang ako ng cream. Lumapat ang likod ng hintuturo niya sa matangos na ilong ng dalaga. Hay, hindi mo ba titingnan si Emily? Wala sa sariling tanong niya sa binata. Nagtataka kasi siya at kinukonsinte na nito ang kamalditahan niya ngayon. Ang nakakagulat pa ay parang baliwala lang dito na may dinaramdam si Emily. Sa halip na sagutin ang dalaga ay inayos niya ito sa pagsandal sa mahabang sofa. Nilagyan niya ng una ang likod nito upang hindi mangalay. Inis na itinulak ni Emily si Nida nang wala na si Tyrone at nilapitan si Jezebel. You bitch! Ano ang feeling? Nang aasar na tanong niya kay Emily at itinaas ang paa na kunwaring may injured. Bitch, sabi na nga ba at nagpapanggap ka lang. Naikuyom ni Emily ang mga kamao at pinigilan ang sarili na sakalin ang babae. Tinawanan ni Jezebel ang babae at mukhang aatakihin na ito sa puso dahil sa galit. Back to you, sorry ka na lang dahil mas love na ako ni Tyrone kaysa sa iyo ngayon. Pang-aasar niya kay Emily. Shut up. Pasabunot niyang hinawakan ang buhok ni Jezebel dahil sa gigil. Ngunit sa halip na labanan siya nito ay tinawarnan lang siya ng babae. Sige lang at kawawa ka naman. Hayaan kitang makaganti sa ganitong paraan dahil alam kong masakit ang mapahamak ang kaibigan dahil sa sariling kademonyohan. Patuloy niyang pang-aasar kay Emily at hindi ininda ang paghila nito sa buhok niya. Bitch! Marahas niyang binitiwan ang buhok ni Jezebel at lumipat ang tingin sa paa nitong nasaktan umano. Total ang alam ni Tyrone ay may injury doon si Jezebel, kaya totoohanin na niya upang makaganti sa babae.
Nanlaki ang mga mata ni Jezabel nang mahulaan ang sunod na gagawin ni Emily. Huli na upang iiwas ang paa. Napahiyaw siya sa sakit ng dalawang kamay na nito ang baka hawak sa paa niya at pinilipit iyon. Hindi binitawan ni Emily ang angkle ng babae kahit humiyaw na ito dahil sa sakit. Sa kanya lang ito pinakawalan ng makitang pababa na ng hagdan si Tyrone. Pero hindi niya inaasahan ang pagsipa sa kanya ni Jezabel, kaya napalakas ang pagkatumba niya at tumama ang likod sa kantuhan ng center table. Halos isahing hakbang lang ni Tyrone ang baitang na natitira nang marinig ang nasasaktang sigaw ni Jezabel. Nakita niya rin ang ginawa nitong pagsipa kay Emily. Sir, hindi po maganda ang kalagayan ni Ma'am Emily. Nababahalang inalalayan ni Nida ang dalaga at alam niyang totoong nasaktan ito. Mariing naglapat ang mga labi ni Jezabel, pinigilan ang sarili na mapaiyak. Sobrang sakit ng paa niya at mukhang totoong nabalian na siya ng buto. Tyrone! Kahit masakit ang likod ay hinawakan niya sa isang paa ang binata nang tumapat ito sa kanya. Huwag kang magalit kay Jezabel. Kasalanan ko rin at pinilit kong i-massage ang paa niya upang makatulong sana. Pakiusap niya sa binaya pero sa kaloob-looban ay nagbubuni ng kita ang galit sa mukha ni Tyrone. Naiiyak na hinawakan ni Jezabel ang paa na may injury at inihanda ang sarili na mapagalitan ni Tyrone. Sa pagkakataon na ito ay alam niyang magagalit na sa kanya ang binata at nakita nito sa akto ang ginawa niya kay Emily. What the hell are you thinking? Nakagat ni Jezabel ang labi nang marinig na ang galit na boses ni Tyrone. Lihim na napangiti si Emily. Alam niyang umiiyak na si Jezabel dahil sa pagkapahiya at takot kay Tyrone. Nanatili lang siyang nakapikit at baka sa mukha niya ang sakit na nadarama mula sa likod niya. Are you stupid? Alam mong masakit ang paa ni Jezabel at wala kang alam sa paghihilot kaya bakit mo pa rin ginawa? Nanlaki ang mga mata ni Emily nang pagkamulat ay sa kanya nakatutok ang galit na mga titig ni Tyrone. Para rin siyang nabingi sa narinig. Napatingin siya kay Nida, mukhang takot itong mag-ingay at dumistansya sa kanya sa takot na madamay sa galit ng binata. Umawang ang bibig ni Jezabel at nag-angat ng mukha nang malinaw na narinig ang sinabi ng binata. And there, hindi nga siya dinadaya ng pandinig niya. Kay Emily ito galit at hindi sa kanya. Pakiramdam ni Emily ay dumoble ang sakit na nadarama niya sa likod at maging ang puso niya ay kumikirot na rin. Hindi niya inaasahan na ganoon ang reaksyon ng binata, lalo na at siya ang mukhang mas nasaktan sa kanila ni Jezabel. Naaawang nilapitan ni Tyrone ang dalaga nang makitang lumuluha na ito. I'm sorry, hindi sana kita iniwan dito. Please stop crying, you'll be okay. Hinalos niya ang pisngi ng dalaga upang punasan ang luhang dumaloy doon. Napakurap siya at hindi niya namalayan na lumuluha na pala siya. Kung alam lang ng binata, tears of joy iyon at tuluyan nang naglaho ang tampo na naipon sa puso niya ng matagal. Napamura si Tyrone nang makita ang paa ng dalaga na namumula. Wala iyon kanina kaya alam niyang hindi nagdadrama ito upang kaawaan niya. Nanaig ang galit na nadarama kaysa awa ng sulyapan niya si Emily. Tyrone, hindi ko sinasadya. Hinawakan ko lang ang paa niya upang hindi sinasadya. Galit na putol niya sa pagsasalita ni Emily. Look at her feet. Turo niya sa namumulang paa ni Jezabel at mukhang nagsisimula ng mamaga. Totoong napaiyak na si Emily at sobrang nasasaktan sa panlalamig sa kanya ng binata. Nasaktan din ako, Tyrone. Get lost. Napapiksi si Jezabel at maging siya ay natakot sa galit na nakikita kay Tyrone. Nabibigla talaga siya sa mga pinapakita sa kanya ng binata mula pa kahapon. Parang naawa siya bigla kay Emily at tulad niya ay natakot din sa binata. Nakikita niya kasi ang sarili niya dito noong siya ang kinakawawa nito. Biglang lumambot ang mukha ni Tyrone nang makitang natakot si Jezabel. Umupo siya sa paanan ng dalaga at maingat niyang inangat ang paa nitong may injury upang ipatong sa isa niyang binti. Nagpatulong na si Emily kay Nida upang makatayo at makalayo kina Tyrone. Hindi niya kayang panoorin kung paano nito alagaan si Jezabel. Kung gaano ito kaingat sa paglapat ng cream sa balat ni Jezabel na para bang takot na masaktan ito. Naaawang tinulungan ni Nida ang dalaga. Sinisisi niya ito sa isipan niya. Kung hindi na sana nito sinaktan si Jezabel, ay hindi magdadanas ito ng ganito ngayon. Alam nito kung ano ang kakayahan ni Jezabel pero hindi muna tumigil sa paggawa ng sakit sa katawan. Naudlot ang paghakbang niya at kinabahan nang tawagin ng amo ang pangalan niya.
Nida, call the doctor at kailangang matingnan ang paa ni Jezabel. Utos ni Tyrone sa katulong. Huwag na at maging okay din ito. Pigil ni Jezabel sa nais ng binata. No, baka nabalian ka ng buto. Matigas na pa siya ni Tyrone. Opo, sir. Pinaupo niya muna si Emily sa kabilang sofa at lumapit sa telepono upang tawagan ang private doctor ng pamilya ng amo. Tyrone, I'm sorry at nasipa ko si Emily kanina. Inis na nag-iwas si Emily ng tingin ka o Jezabel at nagkunwaring walang narinig. Wala kang kasalanan. Normal lang nagagalaw ang paa mo dahil nasaktan, ani Tyrone habang maingat na hinaplos ang paa ng dalaga na nilagyan ng cream. Ang sarap sa pakiramdam ang marinig ang mga ganoong sinabi ng binata. Noon ay sinisigawan siya kahit obvious na siya ang nasaktan at hindi si Emily. Hindi niya alam kung ano ang nakain nito kahapon at biglang bumalik ang Tyrone na nakilala niya noon una niya itong nakilala. Kung ano man ang nakain nito ay naipagdasal niyang sana ay hindi mailuwa o mailabas sa katawan ng binata. Dadalhin na kita sa silid mo at doon hinatayin ang doktor. Wait. Pigil niya sa binata. Kailangan din ni Emily ng medicine. Please put the cream on her back. Napatingin si Tyrone sa gawin ni Emily, napabuntong hininga siya at naawa bigla sa dalaga nang makitang mukhang iniinda ang sakit sa likod nito. Muling bumalik ang tingin niya kay Jezabel. Gusto mong lagyan ko ng cream ang likod niya? Masuyo niyang tanong dito. Natigilan si Jezabel at parang gusto niyang pagsisihan ang sinabi sa binata. Nakagat niya ang ibabang labi at nahihiyang umiling pero ibang salita ang lumabas sa bibig niya. Ikaw ang bahala. Umangat ang isang sulok ng labi ni Tyrone at amused na pinagmasdan ang reaksyon ng dalaga. Natuwa siya sa isiping nagsiselos ito dahil mababaling kay Emily ang atensyon niya. Nida, come here. Nagmamadali si Nida na lumapit sa amo at kabado pa rin siya na baka madamay sa galit nito kay Emily. Take this and apply on her back. Ibinigay niya kay Nida ang cream na gamit kanina sa paa ni Jezabel. Pilit na itinago ni Emily ang galit at disappoint na nadarama dahil sa ginawa ni Tyrone. Nagawa nitong ipaubaya kay Nida ang paggamot sa likod niya. Mariing naglapat ang mga labi niya nang padapain siya ni Nida sa sofa upang matingnan ang likod niya. Nanlaki ang mga mata ni Jezabel nang makitang itinataas na ni Nida ang lailayan ng suot na t-shirt ni Emily. Ayaw niyang makita ni Tyrone ang katawan ni Emily at baka maakit ito. Ano ang tinitingnan mo? Puna ni Tyrone sa dalaga. Huwag kang lumingon. Kinabig niya sa batok ang binata ay niyakap ito. Iyon ang paraang naisip niya upang huwag nang lumingon ito kay Emily. Alright, hindi ako lilingon kaya tama na ang yakap sa leg ko at baka masakal mo na ako, namula ang mga pisngi niya at nafiya. Ganoon ba siya ka-obvious at nahulaan ng binata na ayaw niyang makita nito ang likod ni Emily? Sir, sa tingin ko ay kailangang dalhin ni Ma'am Emily sa hospital at namamaga na po ang gilid ng likod niya. Nababahalang tura ni Nida. Put sun cream on it at hintayin natin ang pagdating ng doktor. Hindi lumilingon na ani Tyrone. Napadaklot ang mga daliri ni Emily sa sofa. Gusto niyang magwala dahil sa galit ngunit hindi maari. Kahit papaano ay guminhawa ang pakiramdam niya nang malagyan ng cream ang likod niya. Pero mas gagaan ang pakiramdam niya kung daliri ni Tyrone ang lumalapat sa balat niya. Hindi nagtagal ay dumating ang kaibigang doktor ni Tyrone na si Jay. Nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawang babaeng mukhang parehong may injury. Hindi na bago sa kanya ang senaryo sa pagitan ng dalawang babaeng nag-aagawan sa atensyon ng kaibigan, pero mukhang may nagbago sa sitwasyon ngayon. Sino ang una kong tingnan? Tanong ni Jay sa kaibigan. Sinamaan ni Tyrone ng tingin ang kaibigan. Wala siya sa mood sa biro nito at panunukso. Nagkibit balikat si Jay bago nagmamadaling lumapit kay Jezabel. Nang makita ang namumula nitong paa ay nahulaan na agad niya na may pumisil doon pero hindi na niya isinatinig pa. Huwag na munang basain ang mga paa sa kamagandang laging lagyan ng cream. Salamat, tingnan mo na rin ang likod ni Emily. Utos ni Tyrone sa kaibigan. Ngumiti si Jay kay Jezabel bago umalis sa harapan nito. Pagkakita sa injury ni Emily ang pumnalatak siya. May ilalapat ako sa balat mo at medyo masakit ito, okay lang ba? Lapat ang mga labi na tumangod, Emily. Kanina pa niya tinitiis ang sakit at gusto na niyang matapos upang makapagpahinga. Tiniis niya ang sakit nang magsimula ang doktor.
Hindi ito ang oras na magpakita ng kahinaan dahil lalo lang siyang pagtawanan ni Jezabel. Hindi pa siya tapos gamutin ay umalis na si Tyrone at buhat pa si Jezabel paakyat sa hagdan. Tyrone, kaya ko namang maglakad. Pabulong na sita ni Jezabel sa binatang bumubuhat sa kanya. No, hindi maari at bawal pang iapak ang isa mong paa. Napabuga na lamang ng hangin sa bibig si Jezabel at kumapit ng husto sa batok ng binata sa takot na bigla siyang mabitawan ni Tyrone. Habang buhat siya ni Tyrone ay tumingin siya kay Emily. Nagsalubong ang mga tingin nila na magkaiba ang mababasa. Ang sa kanya ay masaya at tinawanan din ang nakikitang dinadanas ni Emily. Ang mababasa naman sa mga mata ni Emily ay puot at galit para sa kanya. Nagbabanta rin ang mga titig nito pero hindi siya natatakot.